Hello guys, Coach Myra here. So today samahan nyo ako sa workout ko ngayon. So I gonna do lower body and upper body combination. My 4 days out. So 4 days out ako to Global Classic competition on September 17th. So abangan nyo guys. By the way guys, this is my last show for this year. So I've been competing, kung naalala nyo, since July pa. I did the Nationals and the Grand Prix for IFBB Elite, which is I earned my pro card. And then recently, July 15, I competed in Malaysia and then overall champion tayo doon. So this time, hopefully on my last competition, makuha natin yung pro card. Workout natin, lower body. Unahin ko muna yung activation ng glutes ko. So dahil 4 days out na lang ako, more on circuit training na lang yung ginagawa ko. Nothing so heavy, mahirap na workout. Just yung normal lang kasi para hindi ma-stress yung muscle. Actually guys, super low energy na ako kasi low calories ako today. So on the next day pa ako magka-carb up. So, pagpasensyahan nyo na ako. Ganun lang, sinusuperset ko yung sumo squats and then glute kickbacks para lang to start and then activate yung glutes. So, sobrang simpleng workout lang talaga. Nothing super mahirap na workout. Lalo na ngayon, yung 4 days out na yon sobrang critical. So, you need to be careful with the workout. So, iwas injury. This time, hip thrust tayo. So, mayroon pa rin ako hip thrust. Pero hindi ganun kabigat. Lighter weight lang. And then, high reps. Hirap na ako at this point dahil 4 days out na lang ako. So wala na masyadong energy as expected. Pero tinatry ko pa rin na ibigay yung 100% effort ko para matapos ko yung workout. Pero ito yung time na ramdam ko na lahat, masakit na yung mga joints and then yung muscle mo parang numb na. So, ito yung nararamdaman pagka malapit na yung competition. Tapos dahil mababa na yung body fat ko, parang nararamdaman ko na lahat yung mga buto ko pag nakaupo ako. Ramdam ko na buto agad. So, hindi siya madali guys. Lalo na ang tagal ko na naka-prep. Almost 1 year na ako nag-prep. Ang dami ko ng competition this year. So, sobrang hirap nitong prep na ginawa ko this season. I hope everything will be worth it. So, kaya low energy ako dahil yung macros ko is sobrang baba this time. Ngayong araw na to, nasa 70 grams lang ng carbs yung pwede kong kainin. The whole day na yon. And then, kailangan hindi biglaan yung pagkain mo. So, sobrang gradual yung kain ko. Kailangan timing pa rin. Pero iba-iba naman kasi tayo ng macros eh. Depends yan sa conditioning mo and then kung ano yung ibibigay sa'yo ng coach mo. But at this time, sobrang baba and then sobrang hirap labanan.
Also, yung sleep mo apektado. Lalo na pag gantong time na malapit na yung competition, expect nyo na kulang-kulang sa tulog. Siyempre, mayroong mga nai-stress ka kasi palapit na yung competition and then yung mga kailangan mo pang gawin. So, ayun guys, sa mga gustong maging bikini athlete, you need to be mentally prepared. Not only physically, but also mentally prepared na kailangan strong kayo, mentally and physically. Okay, next workout, sinusuperset ko yung leg curl and then stiff leg deadlifts for the hamstrings. Okay, sa mga nagtatanong kung ano yung mga sources ng protein ko, ng carbs, usually, nag-start kasi ako ng chicken and then fish, tilapia fish. Kasi yun yung protein sources na nag-work para sa akin. So, iba-iba naman tayo ng sources. Pero para sa akin, yun yung pinakamagandang sources na gusto ko na hindi ko pinagsasawaan. Sa carbs naman, sobrang lang ako, white rice or vegetables. So, yun lang yung sources ko. Sa fat, coconut oil, almonds. Yun lang yung mga sources ko. So, during this prep, I stick with the food that works for me well. So, iba-iba tayo. So, kailangan alamin nyo yung mga food sources na nag-work sa katawan nyo, okay ba siya sa digestion nyo, okay ba siya sa panlasa nyo everyday na hindi nyo pagsasawaan. So, even though naka-prep ka, dapat nai-enjoy mo pa rin yung food mo. Kahit paulit-ulit yung pagkain, at least nai-enjoy mo siya. Kasi pag naka-prep naman, lahat masarap eh. Okay guys, so tapos na ako sa lower body workout. So this time, I'm gonna do a shoulder workout. So combination tayo ngayon. Medyo nagpapump pa rin yung muscle ko. Dapat this time hindi na siya masyadong sobrang dapat flat na ako. Pero dahil sa win-workout ko yung shoulder ko, nag-pump pa rin siya. Ibig sabihin, nag-re-react pa rin yung muscle ko. So, which is a good sign. Ibig sabihin, responsive pa rin yung muscle ko even during this time na low calories na ako. Ito yung next workout ko, yung Faceful para sa rear delts sa likod nitong. Ayan. So, kinukomplete ko lang yung different muscle ng shoulder ko. So, kanina, seated shoulder press machine and then upright row, front and lateral raises. So, kailangan kompleto siya para buo yung shoulder muscle natin. Sobrang sabaw ko na. Isama mo. Sobrang sabaw ko na. Pero at least nakakapag-smile pa rin ako. This is my last two workouts. So, a tricep push down and superset ko siya ng tricep kickbacks.
Actually, wala akong off diet, something like that. Kasi after ng Malaysia, 8 weeks out ako para dito sa Global Classic Hong Kong. So, wala akong diet break. Straight ako naka-diet, strict diet. Hindi katulad ng iba na 'di ba? Yung mga kasabayan ko nung nationals, nakakain na sila. Ako hindi, as in tuloy-tuloy yun. Wala akong diet break, walang kahit ano, kasi hindi ako pwede magpabaya eh. Kasi baka mawala ako sa kondisyon. So, isa pa yun yung pinaka-challenging na ginawa ko this season kasi kailangan ko mag-stick sa diet. And then, kaya kailangan talaga sobrang mentally strong ka kasi ang hirap na i-continue yung ganong diet na ganong ka-konti lang yung kinakain mo. Kasi yung katawan mo sobrang uhaw na uhaw siya sa pagkain, sa ibang lasa. Pero yung ginawa ko talagang nag-stick lang ako sa pagkain na nag-work sa akin. So, during this time talagang sobrang low energy and then maraming pwedeng mangyari. So, the peak week is a very critical time for you and with your coach. So, dapat bantay sarado yung conditioning, yung carb intake. So, dito naglalaro yung carb up o yung mga low carb, something like that. So, it really depends on your coach kung paano niya lalaruin yung carbs. Kasi very critical siya, pwede kang pumangit yung conditioning mo or mas gumanda. So really pay attention with the everyday look. Kasi ganito yung ginagawa namin with my coach, Coach Paul sa US. So, online, siya yung coach ko with my conditioning. So, siya yung nagsasabi sa akin na, ganito yung kakainin mo. So, but it's always depends on the conditioning ng isang tao. So, hindi siya pare-pareho. So, hindi ibig sabihin na ganito kadami yung kinakain ko. This time, ganun din yung sa inyo. Kasi iba-iba tayo ng katawan, iba-iba yung technique na ginagamit during the peak week. So peak week is very critical, so always pay attention in all details with your macros, with your conditioning, and then your energy. You need to be super open and always communicate with your coach how you feel that day, ano yung look mo, especially when you have online coach na nasa ibang bansa. So medyo mahirap siya. So that's why always update your coach. You need to be on point in everything, sa cardio, sa water intake, sa protein intakes, lahat-lahat yan. Dapat lahat ng details, check yan. So that's it for now. Abangan nyo yung competition ko this coming September 17. Wish me luck, and then ito lang, I'm super happy that I got the chance to share my peak week with you guys. So, good thing mayroon pa akong energy gawin to. Ayun lang. Thank you, and subscribe at Supplement Hub YouTube channel. And also follow me on my Instagram, Myra Golyoso, and my Facebook, Myra Licerio Golyoso. That's it, guys. Bye. Thank you.